The Kingdom of Jesus Christ brings you Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Kibuloy. The Holy Land is a unique and beautiful land, rich with a variety of historical, archaeological, and religious sites. This country is an enchanting mixture of ancient and modern. In these regions, Jesus, the Son of God, was born. Here he grew in wisdom and stature. Here he was crucified and raised from the dead. Here he first preached the kingdom of God. And today, his words has come into reality. On board Israel's official flag carrier El Al-0076, the 14 members of the Jesus Christ Crusade team, headed by Pastor Apollo C. Kibuloy, reached the Holy Land on the dawn of February 23, 2001. On the following day, the concert was held at the Grand Palace Hotel in Tel Aviv, attended not only by Filipinos but by Indians, Nigerians, and Israelis. The 1,500 capacity ballroom was filled as the Spirit of God moved mightily throughout the service as Pastor Apollo C. Kibuloy's preaching about the love of God touched the hearts and soul of those who were present. After the successful concert, a dinner fit for a king was prepared as the Jews hosted a special meal that of King David in the Bible times for Pastor Apollo and the entire crusade team. On the first day of the tour, a baptism was held at the same river where our Lord Jesus Christ had been baptized, the River Jordan. Before the baptism, a special Powerline episode was taken, and pilgrims watched as 10 workers were rebaptized together with 100 members of the Israel congregation. On the way to the Jordan, the Crusaders had a chance to pass by the valley of Megiddo, which the Bible predicted to be the site of the Battle of Armageddon. Acting as the tour guide was Pastor Apollo himself, revealing events that happened and what will come in the future. Halfway between Tel Aviv and Haifa, along the Mediterranean coastline, are the ruins of ancient Caesarea, the place where Peter revealed to Cornelius the way to salvation in Acts chapter 10. There, Pastor Apollo taped 3 episodes of Powerline, and the musicians shot scenes for music. Then, passing by the beautiful Mount Carmel, the Crusaders went to Nazareth. After a Turkish lunch in Nazareth, 2 episodes of Powerline was taken in the Church of the Annunciation, Mary's house, and also the house of Joseph, where Jesus spent his childhood days. Then again, passing the Sea of Galilee, the team proceeded to the Mount of Beatitudes, the place where Jesus delivered the Sermon on the Mount. Facing the magnificent view of the Sea of Galilee, one couldn't help but offer a prayer of gratitude to the Almighty God for such a wonderful day that was.
Tired but happy, the day was culminated in a sumptuous Arabian dinner in a restaurant called the Sahara. Everyone enjoyed the Arabian food with a favorite dish, pita, the unleavened bread. From a refreshing tour of the north, the Crusaders visited the old city of Jerusalem. Before that, the first stop was the Mount of Olives, where the view from the top of the mountain is spectacular. Taping one episode of Powerline, the backdrop is an incredible view of the old city and the rest of Jerusalem in all its glory. Then down to the Garden of Gethsemane, where after the Last Supper, Jesus came to pray near an olive press in a grove called Gethsemane, or the place of the press. After lunch on a hillside in Rachel Ramat Kibbutz, the team proceeded to the tomb of David. Above it is the room of the Last Supper, the place where Jesus celebrated his final Passover with his disciples. It is also called the Upper Room because the gift of the Holy Spirit came upon the believers who were gathered here on the day of Pentecost. Then the team headed to the Western Wall, or what we famously call the Wailing Wall. The Crusaders prepared their prayer requests to be inserted between the cracks, and everyone felt the presence of God while praying before the wall. And finally, the team retraced Christ's steps at the Via Dolorosa, which means the way of sorrows, up to Calvary. On the fourth day of the tour, the team went to the modern city of Jerusalem, and first stop was a visit to the Knesset, Israel's parliament. And nearby, Powerline taping was done at the Knesset menorah, the seven-branched candelabrum, the official symbol of the state of Israel. Then to Mary Spring, where Mary, the mother of Jesus, visited her cousin Elizabeth, the mother of John the Baptist. An uphill climb led the Crusaders to the Church of the Visitation. In these mountains is where John the Baptist spent his years in the wilderness. Meeting the friendly monk, the Crusaders were requested to sing Tagalog and English worship songs. And going downhill, everybody went to the birthplace of John the Baptist. A special episode of Powerline was taped at the yard of the Church of John the Baptist. And riding on a mule, Pastor Apollo taped another episode of Powerline. The sun shines above. Hallelujah. The bells all go ringing and dinging from dawn till night. Hallelujah. After lunch, the team proceeded to Yad Vashem, or the Holocaust Memorial, for a moving and an unforgettable experience. The amazing fortress of Masada was the first stop on the fifth day on the way to the Dead Sea. Powerline and music tapings were done. However, before that, a stopover was made in the Judean hills, where just like in Masada, the group sang, "Great is Thy Faithfulness." Powerline episodes was taken along the shores of the Dead Sea. Then again, off the team went for a 3-hour drive to the city of Eilat, the Red Sea. Then on Saturday, a special service was held at the Dolphinarium in Tel Aviv. The following day, which is a Sunday, was a members' service. And after the preaching of the Word of God,
was chapter leader's installation, the communion, and child dedication. In the evening, the Crusaders, together with some Jewish brothers, played basketball and volleyball games. And an invitation came for Pastor to meet the chief rabbi of all Israel, Rabbi Israel Meir Lau. The Crusaders were invited to a farewell dinner to a Jewish family where they were treated to a hearty meal and a live entertainment of Jewish, Arabian, and Moroccan songs and dance. After 2 weeks in the Holy Land, Pastor Apollo was able to revisit the historical places together with the entire crusade team and has overseen the rapid growth and maturity of the Israel congregation of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. The seed of the Word of God that he has preached has taken root and has borne fruit in the lives of the souls that have entered the Kingdom of God that was preached almost 2,000 years ago and has become a reality today. So the banner of the King of Kings and the Lord of Lords waves high in the land where it all began. From Israel, Shalom Lehitraon. The Dead Sea. The lowest point on the face of the earth is the Dead Sea, which surface lies 400 meters below the sea level. Its high mineral content gave the sea its Hebrew name, the Salt Sea. Accordingly, almost no vegetation or animal life occurs there, thus the name Dead Sea. The Dead Sea is also well known as a tourist recreational area. With its natural health facilities, guests can relax on the beach, float on the surface of the water, and bathe near the sea in thermo-mineral waters. From the Dead Sea, we now bring you Pastor Apollo C. Quiboloy. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Pastor Apollo C. Quiboloy, ay naghatid na naman sa inyo ng programang ito mula po dito sa Dead Sea, dito po sa Israel. Ang tinatawag pong En-Gedi sa Bible ay ito pong lugar na ito na pinagtaguan ni Haring David nung siya ay hinahabol ni Saul. At nasa likuran ko po ay ang beach ng Dead Sea. At sa istorya po, ang Dead Sea ay kung saan nasa ilalim nito ang mga siyudad ng Sodoma at Gomora na pinaulanan ng apoy ng ating Panginoon ng dahil sa kanilang mga kasamaan. Ang Dead Sea po ay 7 times saltier than ordinary salt. Katunayan nga itong mga kingdom workers ay pumunta po roon at pumunta doon sa tubig, humiga, at lumutang sila ng kusa dahil sa sobrang alat po ng tubig. At wala pong nabubuhay na kahit anumang isda. Ito po ang pinakamababang lugar ng buong sanlibutan. This is the lowest part of the earth. I think it is 2,000 feet below sea level. If I'm not mistaken, it is 2,000 or 3,000 feet below sea level. At naririto po ang lugar na ito, biblikal na lugar na ito, na kung saan pinagtaguan ang mga bulubunduki ng En-Gedi. Nasa harapan ko po ay pinagtaguan ni Haring David nung siya hinahabol ni King Saul.
At nagpapasalamat po tayo na sa mga sandaling ito, nakikita natin sa personal, kasama ko, ang mga manggagawa, ang lugar na ito na binabalikan po natin, na kung saan ay sinasabi lamang ng banal na kasulatan. Ngunit tayo ay pumunta rito upang i-retrace ang mga steps na ito at makita ang mga lugar na ito, mga kaibigan at mga kapatid, na sinasabi ng banal na kasulatan. At naririto po sa ilalim ng Dead Sea na ito ang dalawang syudad na masama, ang Sodom at Gomorrah, na pinaulanan ng asupri at apoy ng ating Panginoon at natupok. At ngayon ay sinadya po na siguro hindi na maaari pang hukayin muli. Ito ay ang dahil sa galit ng Panginoon sa kasalanan ng tao. Na pagka ito ay umabot na sa sukdulan, ito ay umaabot sa tinatawag na judgment of the Lord, na hindi po niya pwedeng palampasin ang galit niya sa kasalanan pagka umabot na ito sa sukdulan. Kaya sa ating pong pangangaral, ginagawa natin ay hinihimok natin ang tao sa ating paglilibot sa buong sanlibutan. At nagkakaroon po tayo ng pagkakataong binigay ng ating Ama na pumunta sa mga lugar, lalong-lalo na po rito sa Holy Land. At nangaral po yung pastor sa kongregasyon natin dito na kinabibilangan ng mga iba't ibang rasa, Pilipino, Indian, Africans and Jewish, na umaaten at nakikipag-isa po sa ating paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Isa pong milagro ang batid kong ginagawa ng ating buhay na Diyos sa mga sandaling ito, sapagkat alam po natin ang mga Hudyo ay hindi po naniniwala sa ating buhay na Diyos, na si Jesus Christ na bumaba dito. Para sa kanila, siya ay isang impostor lamang. Para sa kanila, siya ay isang nagbabalat kayo lamang, isang Hudyong umalis sa tunay na pananampalataya na tinatawag na Judaismo, at pagkatapos gumawa ng kanyang sariling daan. Pero hindi po nila alam na kung tutunghayan nila ang mga sinabi ng Panginoon, siya ang nagturo kung ano ang sinasabi ng titik ng letra, na walang iba kundi ang Espiritong nanggagaling dito na siyang nakapagbabago sa buhay ng isang tao. Ang isang halimbawa po dito ay ang paglapit ni Nicodemo sa kanya sa John chapter 3 verse 3. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." So he repeated it in John 3:5, and he said, "Except a man be born in water and in the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Kasi nung dumating ang Panginoon dito, hinahanap nila ang kaharian. Hindi alam ang kaharian ng Diyos ay kaharian na kung saan ang tao ay magbabago, tatalikod sa kanyang mga kasalanan, hindi physical na kaharian, kundi isang spiritual na kaharian na magpapasimula po sa loob ng puso ng tao. Ito po ang dahilan kung bakit itong dagat na tinatawag na Dead Sea, patay na dagat, nasa likod ko ay lumitaw ng dahil sa kasalanan ng Sodoma at Gomorrah na ginuho at sinunog ng Panginoon, sapagkat siya po ay galit sa kasalanan, at pagka ito hindi humantong sa pagsisisi, ito ay hahantong sa tinatawag na kapahamakan o ng kahatulan. So, mga kaibigan at mga kapatid, bago ko lang po nakausap ang ating kapatid na Hudyo rito, si Brother Eli, at sinasabi ko sa kanya na ang tunay na Hudyo ay hindi ang Hudyo sa mukha o sa katawan o sa physical. Ang tunay na Hudyo ay ang Hudyo sa Espiritu, yung nagbago sa Espiritu. Hudyo, ang ibig sabihin, anak ng Diyos. Hindi po yung sa physical lamang, kundi yung tunay, yung Hudyo sa puso, yung ipinanganak sa Espiritu. Sapagkat ang Espiritu natin ay makasalanan, Hudyo man o Hentil. At ang tanging makapagbabago lamang niyan ay ang pagsuko natin sa pamamagitan ng tinatawag na pagsisisi. Ang pagsisisi ay isang pangako na gagawin mo na ngayon ang kanyang kalooban. Sapagkat nang tayo magkasala, pumasok ang Espiritu sa ating mapangahas na ang kalooban natin ang sinusunod lamang natin, hindi ang kalooban ng Diyos. Ngayon, pagka nagsisi ka, ipangangako mo, nagbabagong loob ka, na ang kanyang kalooban ang iyong susundin mula ngayon.
Kaya mula noon, ikaw ay magkakaroon na ng bagong espiritu na susunod sa kanyang kalooban. Babalik kang muli na maging anak ng Diyos. Whether ang mukha mo Hentil o Filipino o Hudyo, wala na pong bali sa Panginoon yun dahil hindi po kamakanakan sa laman ang pinag-uusapan dito. Hindi kapanakan ng rasa, kundi kapanganakan sa espiritu. Kaya, mga kaibigan, itong mensaheng ito ay dapat umabot sa kanino mang tao, paano man ang kanilang rasa, Amerikano, puti, Hudyo, Aprikano, sino man po sila. Dapat umabot po ang mensaheng ito na mabuksan sa puso natin na hindi po nire-respeto ng Panginoon ang mukha natin, ang rasa natin. That is just physical. Ang lahat ng mga rasa ay may espiritu. Ang espiritu po ay nagkakaisa lang. Either espiritu ng demonyo o espiritu ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng kanyang sariling espiritu upang tawagin tayong tunay na Hudyo o tunay na anak ng Diyos. At hindi tayo mapabilang sa mga makasalanang ibabaon ng Diyos isang araw sa impyerno, at tulad ng mga taong makasalanan na nabaon sa ilalim ng Dead Sea na nasa atin pong likod na naririto. At nagpapasalamat tayo na ang biblical na lugar na ito ay binisita natin muli sa ating third missionary journey. Kaya nagpapasalamat po ko sa mga sumusuporta sa programang ito sa buong Pilipinas, sa covenant partners, sa mga covenant members, sa lahat po ng mga nananalangin sa programang ito, sa pastor na ito at sa paglilingkod na ito na lumaganap sa buong sanlibutan. Nagpapasalamat din po ko sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagsasacrifice upang ipadala ang kanilang mga pagtulong sa gawain ng Diyos sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng kanilang mga tithes and offerings. Sa mga covenant members na matapat na nagpapadala sa akin ng mga sulat, at ito ay kanilang pagsuporta sa gawain ito sa pamamagitan ng ikapu at mga handog na walang sawa. Ito'y dinadala sa buong sanlibutan sa pamamagitan ng inyong mga maibiging pagbibigay, matapat na pagbibigay at masaganang pagbibigay sa gawain ng Diyos. Ang lahat ng gawain ito ay nangyayari po. At ang mensahe ng kaligtasan, ng kaharian na walang iba kundi ang magandang balita ay naipapangaral sa buong sanlibutan. Kaya kayo, mga anak ng Diyos na narito, alam kong kayo ay nanonood matagal na. Kung di pa po kayo nakasulat sa akin, sumulat kayo kung kayo pinagpapala sa programang ito. At kung kayo ay napapailalim pa sa sumpa ng karamdaman, ng karukhaan, ng kawalan sa buhay, nakasumpa kayo sa mga sumpa ng Deuteronomy 28 verses 16 hanggang pababa. Ito na po ang pagkakataon na kayo ay makaahon sa mga sumpang yan at magpasimulang lumakad sa pagpapala ng Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14. At ito po ang dalangin ko araw-araw, na kayo ay lumakad sa mga pagpapalang yan, sapagkat pangako ng Ama yan, na pagka tayo nagsisilamang at tayo ay sumuko sa espiritong hindi niya kalooban at pinasukan ng kanyang kaloobang espiritu at naipanganak tayo, sasabihin ko sa inyo, magpapasimula na ang pagpapala sa inyong buhay na kanyang ipinangako, dahil ang Diyos ay hindi Diyos na sinungaling. Siya ay isang Diyos na tapat, na tutupad sa lahat ng kanyang sinabi. Anuman ang mga pinangako niya na hindi natutupad sa buhay mo, ay dahil hindi mo pa natanggap ang tunay na daan at mensahe ng pagsisisi na nanggagaling sa ating Panginoon nang siya dumating dito. Sinabi niyang, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So ngayon po ang panahon upang yan ay ating gawin. Padalhan mo ako ng sulat, anak ng Diyos, at makipag-isa ka sa pagiging isang covenant member ng mga pagpapala ng ating buhay na Diyos. Padadalhin din naman kita ng impormasyon kompleto kung ano ang gagawin mo upang ngayon ikaw ay magpasimulang lumakad kasama ko sa mga pagpapalang ito ng ating buhay na Diyos. Mga kaibigan at mga kababayan, mula po dito sa En-Gedi, dito sa Central Israel, at nasa likod ko po ang Dead Sea, inihatid ko ang programang ito. At bago tayo tuloy ang magtapos sa mga sandaling ito, mga kaibigan, mga kababayan, panoorin po muna natin ang mensahe ng ating PowerPoint.
Sinasabi po sa ating power thought, disobedience and sin are the same thing, for there is no sin but disobedience. Ang pagsuway at kasalanan ay magsing tulad na bagay, pagkat walang kasalanan kundi ang pagsuway. Sa mga mensaheng yan, iniwan ko kayo sa kamay ng ating buhay na Diyos. Taas po inyong kamay at ako ay mananalangin para sa inyong pagpapala. Anak ng Diyos, igagawad sa iyo ng Panginoon ang pagpapala sa araw na ito. Ikaw ay lalakad at ikaw ay hahayo. Magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo at mapapatawad ang kasalanan mo, gagaling ang karamdaman mo, at magiging isa ka sa mga anak ng Diyos na ngayon ay lalakad na pinangungunahan ng kanyang mga milagro at pagpapala. Tanggapin mo yan sa mga sandaling ito. In Jesus' name, mula dito sa Dead Sea, ay pinabot ko po sa inyo ang Hebreong pagbati. Shalom! עוד מזיב השדה שעזרנו אז, עוד הארץ נושאת יבולה, ועוד יפים הם הלילות בכנען, טרם השמש עולה. עוד רכבת חוצה שם פרדס ירוק, חסידה עוד נוגעת מעל, ועוד ניסה וגם ההורה ההיא עם ההי, שירה הממלא ליבי לעולם. לי 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 וגם האורה ההיא עם ההי, קולה עוד עולה, קולה לא נדם. וגם ההורה ההיא עם ההי, שירה ממלא ליבי לעולם. עוד מזיב השדה שעזרנו אז, עוד הארץ נושאת יבולה, ועוד יפים הם הלילות בכנען, טרם השמש עולה. וגם ההורה ההיא עם ההי, קולה עוד עולה, קולה לא נדם. וגם ההורה ההיא עם ההי, שירה ממלא ליבי לעולם. For more information on Powerline, email us at pl@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Tune in again next time for another inspiring episode of Powerline.